Mahigit 600 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat ng Bureau of Customs sa isang warehouse sa Plaridel, Bulacan. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi dumaan sa BOC ang kahon-kahon ng mga sigarilyo at ipinuslit sa pier sa Tondo, Maynila. Dagdag pa niya, walang mga permit, walang tax stamp, hindi registered at walang graphic health markings ang mga sigarilyo. 3 ang naaresto, kabilang na ang may-ari na isang half-Chinese. Wala pa silang payag. Inaalam na rin ng intelligence group ng BOC kung paano naipasok ang mga imported na sigarilyo sa bansa. Kawalan ng mga nakakasuhan at napapakulong na big-time smuggler tinalakay sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. Puna ng mga senador, sa kabila ng dami ng mga nasasabat na kontrabando, wala namang big-time smuggler na napaparusahan. Kasi ngayon, under the Anti-Agri-Economic Sabotage Law, kahit yung broker, kahit yung consignee, kahit yung may-ari ng warehouse, yes, lahat yan pwedeng masampahan ng non-bailable offense of economic sabotage. So, meron kami 4 na kasuhan, but the reality is, ang pwede lang namin ikaso is quarantine law at food safety. Bigyan niyo ho kami ng enforcement power. Ako na magagaranti sa inyo, may makukulong. Natalakay rin sa pagdinig ang pagsadsad ng presyo ng palay ngayong anihan. Kaya raw dumadaing ang mga magsasaka, nalugi na sila. Ayon sa grupong Federation of Free Farmers, magandang hakbang na sana ang importation ban na iniutos ni Pangulong Marcos, pero huli na ito. Aminado naman ng Department of Agriculture sa mababang presyo ng palay. Isa sa naisip na solusyon ang pagkakaroon ng drying facility para hindi magbenta ng basang palay ang mga magsasaka na mas mababa ang presyo. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.